paigtingin ngayon ng pamahalaan ng seguridad sa bansa, lalo na sa mga lugar malapit sa US Embassy sa Maynila. Ito ay matapos ihayag ang posible umanong pag-atake ng teroristang grupong Al-Qaeda at ang paglalabas ng travel advisory ng Estados Unidos. Para sa detalye, balita mo kami Julius Disamburon. Matapos ihayag ang posibleng pag-atake ng grupong Al-Qaeda sa ilang bahagi ng Middle East ngayong buwan, na base sa mga intelligence report at ang pag-uutos ni US President Barack Obama na maglabas ng Global Travel Advisory, todo ang ginagawa ngayong paghihigpit sa seguridad dito sa Pilipinas, lalo na sa paligid ng US Embassy sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hanggang sa ngayon ay wala pa silang namumonitor na anumang banta mula sa mga terorista dito sa ating bansa, matapos ang nasabing paglalabas ng travel warning. Pero siniguro nilang naka-alerto ang hukbong sandatahan. Pagtitiyak naman ng palasyo na paigtingin sa bansa ang intelligence gathering at ang security measures. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, hihigpitan ang seguridad dito sa bansa base na din sa natapos na konsultasyon sa National Security Advisor. Dagdag pa ni Yusek Balte na layo nitong pataasin ang seguridad gaya sa US Embassy at ilang lugar sa Kamaynilaan na madaming tao ang nagdadaanan. Nauna nang ipinag-utos ng Estados Unidos na ipasara ang kanilang mga embahada matapos ang umano'y jailbreak ng ilang Al-Qaeda members sa ilang mga bansa. Inilabas na din ang nasabing security alert itong weekend matapos ang sinasabing pagtakas sa siyam na bansa na umano'y miyembro ng Al-Qaeda at ilang pang teroristang grupo. Base sa mga ulat ng Interpol, Agosto ang sinasabing anibersaryo ng mga pag-atake sa mga bansang India, Russia at Indonesia na sila namang inihayag na banta. Hindi naman nila kinokonekta sa ngayon na naganap na pagsabog sa isang restaurant sa Cagayan de Oro noong July 26 na ikinasawi ng 8 katao na kagagawa ng nasabing teroristang grupo. Maaalalang ilang pagsabog na din na naganap dito sa bansa gaya noong Valentine's Day at Rizal Day bombing at noong Marso 2005 sa General Santos at Davao na ikinamatay ng 12 katao. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad na Jemaah Islamiyah, isang grupong may koneksyon sa Al-Qaeda ang siyang itinuturong may kagagawan nito, hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong Southeast Asia. Kahit may inilabas na ulat ng Interpol na Arabian Peninsula ang target ng Al-Qaeda, ay hindi pa din sila magpapakampante at patuloy ang pagbibigay ng seguridad sa sambayanan laban sa terorismo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.